Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat po, mapagmahal na Ama, sapagkat sa gabi ito, patuloy po na kami ay binibigyan mo ng pagkakataon na makalapit sa banal mong trono at maranasan ang yaman ng iyong pagmamahal. Salamat po sapagkat ang iyong mga salita na aming patuloy na mapapakinggan at pagninilayan ngayong gabi ay magdudulot po sa amin ng panibagong higla at lakas at patuloy na mahahayag, Panginoon, sa iyong mga salita ang katapatan ng iyong mga pangako. At salamat sapagkat alam po namin, Ama, na patuloy kang kikilos, hindi ka lamang mangungusap, kundi patuloy mong gagawin ang kalooban po ninyo na nagaganap sa langit ay patuloy na magaganap sa buhay ng iyong mga anak dito sa lupa. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong patnubay at gabay. Salamat po sa yaman ng kapahayagan ng buhay ng Panginoong Hesus na ipinagkaloob po ninyo sa amin bilang buhay ng lahat ng mga nanalig at nakipag-isa sa inyo. Salamat po, Ama, sa lahat ng tagumpay na patuloy po ninyong inilaan at patuloy na ibinibigay sa iyong mga anak. Sa iyong papuri, sa iyong parangal, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God! Purihin, pasalamatan ang Panginoong Hesus sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan. Welcome po sa Christ Life Church Refuel Wednesday. Ako po si Pastor Noel. At salamat po sa ating mga kapatid na ating pong mga nakakasama ngayon dyan sa sanctuary. Ang ating worship team sa pangunguna nila Waki, ni Ate Dani at ni Ate Joyce. Ayan, maraming salamat sa buhay nyo na patuloy na naging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. At ganun din po sa technical side, kila Brother Paul at kila Lay at sa lahat po ng mga nandiyan po sa sanctuary, kila Auntie Tita, yan, kila Mama, at sa lahat po ng mga kapatid po natin na hindi lamang po natin nakakasama sa sanctuary, kundi yung mga kapatid po natin nakakasama natin sa ating Facebook Live. Welcome po sa Christ Life Church. Ayan, binabati natin si Bishop Willie Vilines, sila Nanay Ann, sila Pastor Citas, sila Dr. Lubarbio, lahat ng mga kapastoran dyan sa Pasig at lahat ng mga minamahal na anak ng Diyos na patuloy po namin nakakasama sa mga sandaling ito. Saan mga dako ng mundo, kila Sister Josie Bukay dyan sa Hong Kong, sila Sister Norlene dyan sa Singapore, at sa iba't ibang dako ng mundo. Isang pinagpalang gabi ng Miyerkules. At dito naman sa Canada ay umaga ng Miyerkules. Isang maulan na umaga po mula po dito. Ako po si Pastor Noel kasama si Pastora Michelle na nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan ng Panginoon na siyang dahilan kung bakit po tayo ay patuloy na nakapagsasama-sama at nakapaghinili ng salita ng Diyos saan man tayo dalhin ng Panginoon. Amen. At sa gabi pong ito ay napakaganda po ng mensahe ng Panginoon na nais po niya ihatid sa ating mga puso sapagkat alam po natin na kalooban niya na patuloy tayong mamuhay sa nag-uumapaw na kanyang kabutihan at biyaya sa ating mga buhay. So, ang mensahe po na nais ko ibahagi, submit ngayong gabing ito sa ating Refuel Wednesday, tatawagin po natin Living from the Overflow of Grace. Living from the overflow of Christ. Alam po natin na ang grasya ng Diyos ay hindi lamang po isang paksa o doktrina, siya po isang persona ng bugtong na anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao, nagpakasakit, nag-alay ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay at ikatlong araw siya'y muling nabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, kasama po tayong ibinangon at binigyan ng buhay, bagong buhay ng Panginoong Hesus. Kaya nga ang buhay ng isang Kristiyano ay wala po sa ating kamay para
ito ay ipamuhay. Ito ay buhay ng Panginoong Hesus na dapat nating panaligan, tanggapin at payagan na mahayag sa buhay ng bawat isa. Napakaganda po ng paksa na binahagi ng ating mga kapatid noong mga nakaraang linggo, nakaraang Wednesday, binahagi ni Brother Yanyan yung pong katotohanan na tayo ay tinanggap bilang mga minamahal na anak ng Diyos. Kaya tayo nakakatawag sa Kanya ng Aba or Daddy God, isang mapagmahal na Ama. Sapagkat tayo ay isinilang ang ating bagong pagsilang hindi sa pamamagitan ng lakas o pamamaraan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na siyang bumuhay sa Panginoon mula sa libingan at siya ring nagbibigay buhay sa ating mga katawang pisikal. Siya po ang Espiritong Banal na kung saan ay nananahan po sa atin kung bakit tayo ay napakalapit at meron tayong ugnayang napakalapit sa piling ng ating Ama dahil sa buhay na ibinigay ng Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Amen po. So, nais po ng Panginoon na patuloy natin maunawaan kung anong ibig sabihin po ng kasaganaan ng buhay ng Panginoong Hesus na nasa atin. Ang saganang mga kapatid ay hindi po tayo nagiging mahinang Kristiyano pagdating sa mga pagsubok, mga sirkumstansya ng kapigatian sa buhay na ito, o maging sa mga panahon na may pagkakasakit o na karamdaman o anumang mga hamon ng buhay na pwede nating harapin sa buhay na ito. Alam po natin na ang buhay natin na tinanggap mula sa Panginoong Hesus ay isang buhay na mananagumpay. Hindi lamang buhay na umaasa sa mga mabubuting bagay na ipinangako ng ating Ama, kundi isang buhay na nagtagumpay na sa buhay na ito. Isang buhay na kung saan ay binigyan ng Panginoong Hesus ng katiyakan, ng assurance na walang sino mang makaagaw sa kanyang mga kamay sa bawat ibinigay ng Ama sa Panginoong Hesus. At tayo po yun na mga nanalig at nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Kaya po, kung meron pong tagasunod ng Panginoong Hesus na kung saan ay tumanggap ng matinding kapahayagan ng yaman ng kagandahang loob ng Diyos, ay alam po natin yan ay walang iba kundi si Apostol Pablo. At sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, sa kabanatang 4, ating pong babasahin yung ating pong susing talata dito po sa ating pagninilayan, Living from the Overflow of Christ. Sa 2 Corinthians chapter 4, simulan ko po sa verse 7. Yan. 2 Corinthians chapter 4. I'm reading from the New Living Translation. Brother Paul, kung meron kang, kung matutulungan mo ako mailagay sa screen, yung pong Bible verse po natin. Ayan. So, 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 12. Sabi po rito, we now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God and not from ourselves. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down but never abandoned by God. We get knocked down but we are not destroyed. Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Verse 11, yes, we live under constant danger of death because we serve Jesus, so that the life of Jesus
will be evident in our dying bodies. So we live in the face of death, but this has resulted in eternal life for you. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita na ating pong nabasa at pagninilayan sa mga sandali pong ito. Siguro maganda rin po natin basahin sa ating sariling wika sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 4, talatang 7 hanggang 12. Sabi rito ni Apostol Pablo, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok, upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Na papabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang kami dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Purihin ng Panginoon. Grabe po itong sulat na ito ni Apostol Pablo. Sapagkat hanggang ngayon mga kapatid ay patuloy po na naghahayag ng yaman at kasaganaan ng buhay ng Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin na nakipag-isa sa Kanya. Pag sinabi po kasing living in the overflow of grace, hindi lang po yan, madalas kasi naiisip ng maraming mananampalataya ay yung mga bagay na may enjoy natin sa physical na kalagayan ng ating buhay. Pero hindi po. Yun na po yung pinaka siguro the least. Kasi ang pinaka una at higit na kasaganaan ng biyayang ito ay walang iba kundi yung pong buhay mismo ng Panginoong Jesucristo na ipinagkaloob niya para sa atin. Sapagkat naparito siya, hindi para gawing mabuti ang mga taong makasalanan at masama, kundi upang nagbigay buhay sa taong namatay dahil sa kasalanan. Yan po ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao, upang ma-restore po sa sangkatauhan ang orihinal na disenyo at pagkakalikha ng Diyos sa tao bilang minamahal na anak ng Diyos na nagtataglay ng buhay na walang hanggan at mabuhay na kapiling ang kanyang mapagmahal na Ama magpakailanman. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. At yan mga kapatid ay isang katotohanang tinataglay ng bawat nakipag-isa sa Panginoong Hesus, na madalas ay nakakalimutan ng mga mananampalataya dahil minsan ay natutuon tayo sa mga bagay na lumilipas, na nadidistract tayo minsan ng mga pangangailangan at mga suliranin sa buhay na ito. At ang nagiging focus po natin, nagiging filter natin sa buhay ay yung pong mag-focus sa ating mga sarili. Kaya ginagawa ng tao ang lahat ng kanyang pamamaraan para makarating sa Diyos. At ang tawag nga po doon ay sistema o gawain ng relihiyon. Yung pagsisikap ng tao na maabot ang Diyos, makabalik sa piling ng Diyos. Ang lahat ng gaano man ito kaganda, gaano man po ito kabuti sa paningin ng tao. Pero lahat ng iyon ay mga pagsisikap ng tao na kung saan ay laging humahantong po sa kabiguan. Sapagkat hindi ang pamamaraan ng tao, hindi ang karunungan ng tao ang makapagbabalik sa kanya sa piling ng Diyos, kundi ang dakilang pag-ibig at katapatan ng Panginoon
na kailanman ay hindi po nakalimot sa kanyang mga minamahal na anak at nangako na hindi niya po tayo iiwan at kailanman ay hindi niya po tayo pababayaan. Amen po. At yan ang ini-enjoy po natin sa buhay na ito. Kaya kasama po dyan ang mga pagtitiis na binabanggit po ni Apostol Pablo na kanyang pangkaraniwan ng nararanasan bilang tagasunod sa Panginoong Hesus. At maraming mga mananampalataya ngayon ang nagugulat no kapag matapos yung kanyang honeymoon stage sa kanyang relationship sa Panginoon ay may dumarating na mga suliranin, mga pagsubok o kaya ay may mga pangyayari na natatanong niya bakit nangyayari ito, bakit kailangan mangyari ito at bakit hindi pa nagaganap yung mga pangako ng Diyos, bakit yung inaasahan ko sa Kanya ay hindi pa nangyayari. So katulad ni Apostol Pablo mga kapatid, nakakaranas po tayo sa buhay na ito ng iba't ibang mga sitwasyon, mga suliranin. Pero mga kapatid, ipinakita po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na ating nabasa sa mga taga-Korinto na ang buhay na nag-uumapaw mula sa Panginoong Hesus ay isang buhay na higit na nananaig at nagtatagumpay kaysa sa lahat ng pwede nating maranasan sa buhay na ito. Sabi niya, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang. Ang tinutukoy po ni Apostol Pablo na kayamanang espiritual ay walang iba kundi ang mabuting balita ng kagandahang loob ng Diyos na ang tao ay muling magtaglay ng buhay na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng buhay na inalay ng Panginoong Hesus. Yes mga kapatid, yan po ang napakasaganang biyaya na tinataglay ng bawat nanaligat na nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Hindi ka magkakaroon pa lang ng buhay na walang hanggan. Nung tayo ay nanaligat na nakipag-isa sa Panginoong Hesus, ang buhay na walang hanggan ay nagsimula na po na kumilos at manahan at nais pong mahayag sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa ating mga na-born again na espiritu mga kapatid, ay tinataglay po natin ang kakumpletuhan ng lahat ng tinapos na gawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat hindi lamang po tayo nalinis at ginawang parang hindi nagkasala o naging marumi, kundi ito ay isang bagong pagkakalikha, isang lahi ng sangkatauhan na hindi pa nakita ng sangkatauhan kahit po nung una pa na si Adan ay nalikha, sapagkat si Adan ay siya ay nabuhay dahil po sa hininga ng Diyos at siya ay naging buhay ng kaluluwa. Pero tayo po na hiningahan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesus ay nagkaroon ng Espiritong nagbibigay buhay. The life-giving Spirit. Mga kapatid, yan po ang buhay na meron tayo sa ating espiritu. Sa ating human spirit mga kapatid, ang tinataglay po natin ay buhay ng minamahal na anak ng Diyos. At kung alam mong iyan ay buhay ng minamahal na anak ng Diyos, mga kapatid, meron kang isang mapagmahal na ama na pwede mong tawaging Aba, Daddy, mapagmahal na ama sa gitna ng iyong mga suliranin, sa gitna ng iyong mga kapigatian. At natitiyak mo na hindi ka lamang po niya pagmamasdan o titignan. Alam natin tayo kanyang laging pinakikinggan at lagi po niya tayong sinasamahan anuman ang sitwasyon sa buhay na ito. At dahil sa katotohanan na yan mga kapatid, si Apostol Pablo ay buong kagalakan niya pong inihayag ang kasaganaan ng buhay na yan ng Panginoon. Sabi niya, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok.
Minsan may nagtanong, alin ba ang mahalaga, yung bang yamang espiritual o yung sisidlang tulad ng isang palayok, yung tinatawag na clay jar. Mga kapatid, parehas po itong mahalaga, no, sa buhay na ito. Bakit? Sapagkat ang buhay ng Panginoong Hesus ay hindi mahayag kung wala pong sisidlan, kung wala pong katawan na kung saan ay sisidlan ng kanyang buhay. At mga kapatid sa Panginoon, nais po ng Panginoong Hesus na ma-realize po natin, no, kung ano po yung yaman ng kanyang buhay na nasa atin. Nang sa ganun, mga kapatid, ay matutunan po nating mamuhay. Matutunan po nating payagan na ang kanyang buhay ay mahayag sa ating pagkatao, nang hindi po tayo parang nag-iilusyon minsan na parang narating ko na yung pinaka maturity o hangganan ng buhay na nais ng Diyos para sa akin. Hindi po. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng isang quest map na kung saan ay makita mo po yung pinaka bawat detalye, no, ng iyong journey, na kung saan ay alam mo kung saan kakaliwa, kakanan, ano yung susunod na mga turn, ano yung susunod na mga yugto na pwede mong daanan. Hindi po ganun ang ibinigay po sa atin sa ating pong paglalakbay sa ating buhay spiritual. Kundi katulad po ng mga GPS na ginagamit po natin ngayon sa ating mga sasakyan, na yung susunod na instruction ay matatanggap mo lamang pag nandun ka na. Sabi nga, kung kailangan mong maunawaan ang isang bagay na gusto ng Panginoong ihayag, ihahayag niya po ito. Hindi po niya ipagkakait na ipaunawa. Katulad ng kanyang ginawa kay Abraham. Dahil nais niyang ipaunawa kay Abraham ang isang yaman ng katotohanan na meron siya bilang isang ama na tunay na magbibigay at mag-aalay ng kanyang bugtong na anak para sa sangkatauhan. Hindi po ipinagkait ng Diyos na maunawaan ni Abraham ang mga bagay na lihim sa sangkatauhan. Katulad ng isang malapit na kaibigan, inihayag ng Diyos kay Abraham ang kanyang dakilang panukala na kanyang mga gagawin sa kanyang buhay. So mga kapatid, kung meron pong kailangang ipaunawa ang Diyos sa atin bilang kanyang mga anak, ihahayag niya po ito. At kung may mga bagay po na hindi po niya inihahayag para sa atin, yan na hindi para tayo ay maligaw o maging malabo ang ating pananaw, kundi upang matutunan po nating dumepende at hanapin lagi siya sa ating buhay espiritual na naglalakbay mula sa buhay po na ito. Amen po. So, sabi rito, pinagkalooban kami ng kayamanang espiritual na ito, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Gustong ipaunawa po ni Apostol Pablo na itong buhay na ito, yung kayamanang espiritual na ito na tinataglay po natin sa ating mga katawan, ay ito po mga kapatid ay hindi po dahil sa kakayahan o kapangyarihan ng sino mang tao, kundi ito ay kapangyarihan ng Diyos, dakilang kapangyarihan ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng sino man. Sabi ng Panginoong Hesus, ang isinilang sa man ay laman, ngunit ang isinilang sa Espiritu ay Espiritu. Isang bagay na mahalagang maunawaan. Pero nabigo po si Nicodemo na maintindihan ito sapagkat pinoproseso niya, finifilter niya ang mga bagay base sa kanyang karanasan, sa kanyang nararamdaman, sa kanyang natural na kalagayan. Pero ang sabi ng Panginoon kay Nicodemo sa John chapter 3, tagapagturo pa naman kayo ng kautusan, pero hindi niyo naunawaan yung mga bagay na ito. At dito pinaunawa ng Panginoon
na maliban na ipanganak na muli ang isang tao ay hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kaya mahalaga po mga kapatid na maisilang muli ang sa isang panibagong pagsilang ang espiritu ng isang tao. Sapagkat kung isinilang lang tayo sa physical ng pamamaraan, buhay nga tayo physically but spiritually, ay hiwalay tayo sa pinagmumulan ng tunay na buhay na walang iba kundi ang ating Panginoon. Salamat dahil po sa dakilang pagmamahal ng ating Ama, hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak upang sa pamamagitan ng ating pananalig pagsampalataya po sa Panginoong Hesus ay hindi nakapahamakan ng pagkakahiwalay sa Diyos o kamatayang espiritual ang ating maging ending, kundi isang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Panginoong Hesus. At mga kapatid, yan po ang kalagayan ng bawat nakipag-isa sa Panginoon. Tayo po ay hindi na po patungo sa kapahamakan. Tayo ay hindi mga anak ng gabi na hindi alam kung ano ang mangyayari. Tayo po ay anak ng liwanag. Tayo isinilang na may liwanag, may pagkaunawa. Alam natin kung ano magiging hangganan ng takbo ng mundong ito. At hindi po ito katatakutan sa buhay ng mga taong may buhay ng Panginoong Hesus. Sapagkat alam natin na ang dulo ng kasaysayan ng ating buhay ay walang iba kundi ang matagumpay na paghahari ng Panginoong Hesus na ating pong nararanasan sa ating mga puso ay mahahayag sa pamamagitan ng isang paghahari sa pisikal na kalagayan sa kanyang muling pagbabalik upang tayo ay kunin at bigyan ng katawang panglangit na kung saan ay hindi na po nagkakasakit, hindi na po makakaranas pa ng kamatayan. At yan ang pinananabigyan po natin na tayo abutan ng Panginoong Hesus na buhay pa sa sisidlang panglupang ito na mapapalitan ng katawang panglangit. At kung hindi man, sa mga nauna man ng mga natulog o lumisan sa mundong ito, alam natin yung mga sumampalataya na nalig nakipag-isa sa Panginoong Hesus na lumisan na sa mundong ito, sila ang unang makararanas ng resurrected body. At susunod po yung mga buhay na nakipag-isa sa Panginoong Hesus. So mga kapatid, ang lahat ng yan ay dahil sa dakilang kapangyarihan ng Diyos at hindi sa kakayahan ng tao. Sabi sa verse 8, kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin. Ito po yung realidad ng buhay na tinanggap natin sa Panginoong Hesus na ating nararanasan sa kasalukuyan. Hindi po tayo exempted sa mga paghihirap at mga kapigatian. Kahit tayo po ay matagal lang mananampalataya, huwag kang magugulat kung meron kang mga kahirapan at mga pagtitiis na harapin sa buhay na ito. Sa kabila na tayo nakipag-isa sa Panginoong Hesus sapagkat yan ay bahagi ng pagkakatawag po sa atin ng ating mapagmahal na Ama sa langit. Kung paanong ang Panginoong Hesus ay nakaranas sa matinding pang-aalipusta, pag-uusig at paging yung hangarin ng mga tao na siya ay patayin, ay posible ring maranasan at marami mga mananampalataya katulad nila Apostol Pablo at ibang mga mananampalataya sa ating kasalukuyang panahon na nandoon sa mga lugar na kung saan ay nakararanas ng matinding persecution, nasa bingit ng kamatayan ng kanilang mga buhay, pero hindi po sila nawawalan ng pag-asa sapagkat alam po nila na anuman ang pwedeng maranasan ng isang anak ng Diyos sa mundong ito ay hindi yan magiging dulo ay kapahamakan, kundi maging ang kamatayan ay magiging pakinabang sa sino mang nakipag-isa sa Panginoon. Amen po. Sabi ni Apostol Pablo, kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Mga kapatid, itong mga binabanggit ni Apostol Pablo, ito yung mga bagay na minsan ikinagugulat ng mga mananampalataya. Bakit kailangan maranasan ko yung bagay na ito? Para bang
para bang hindi tayo karapat-dapat dumana sa mga pagtitiis. Parang iniisip natin na masigit pa tayo kaysa sa Panginoong Hesus nung siya'y narito sa lupa. Pero hindi po. Bilang mga anak ng Diyos, asahan po natin meron tayong mga tiisin, meron tayong mga suliranin. At yan ay inaalaw ng ating amang nasa langit na maranasan po natin, hindi po sa pangit na layunin, kundi upang patuloy na mahayag ang yaman at nag-uumapaw na biyaya sa buhay ng Panginoong Hesus na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nga, ang una nating bigyang diin sa mensaheng ito, living from the overflow of Christ. Una po ay, living from the overflow of Christ will produce Christ-like attitudes. Nagpo-produce po ito ng pag-uugali na nagmumula sa Panginoong Hesus. Amen po? Yes. Amen. Living from the overflow of Christ will produce Christ-like attitudes. Mga kapatid, mas mahalaga po sa ating Ama yung pong karakter ng kanyang bugtong na anak ay mahubog sa ating pagkatao kaysa sa mga bagay na material sa mundong ito na pansamantala lang at ito'y maglalaho. Nais ng ating Ama na mahubog po sa atin yung pong Christ-like character. No? Kung tulad ng Panginoong Hesus na kanyang ipinahayag na pagkatao nung siya'y narito sa lupa. At yan po ang isa sa mga layunin ng mga tiisin, ng mga sitwasyon sa buhay na ito na ating dinaranas, na minsan ay napapaisip tayo na bakit kailangan kong maranasan ito, bakit kailangan akong dumaan sa yugto na ito ng buhay. Pero diyan po tayo natuturuan, diyan po tayo nadidisiplina, diyan po tayo nasasanay ng Panginoon sa katotohanan ng buhay ng Panginoong Hesus na ipinagkaloob po sa atin. Bakit? Sapagkat tayo po mga kapatid nagkakaroon po tayo ng transformation sa mga sitwasyon na yan ng ating buhay. Tayo nagtataglay ng bunga ng kanyang espiritu, na nahahayag ang kanyang bunga na pag-ibig na hindi katulad ng pag-ibig ng mundong ito, kundi pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Na kahit yung hindi ka ibig-ibig, kahit yung taong nagbabalak ng masama o maaway sa'yo, ay magagawa mong mahalin. Hindi dahil sa kakayahan mong magmahal, kundi dahil sa kakayahan ng pagmamahal ng Diyos na patuloy nating nararanasan. At dahil doon ay ito ay dumadaloy at nararanasan ng ating kapwa. Siyempre, unang-una, yung mga taong inilapit ng Diyos sa buhay natin, yung mga taong pinagkaloob ng Diyos sa atin. Ating asawa, ating mga anak, ang mga tao na inilalapit ng Diyos sa buhay po natin. Nadarama nila yung pagmamahal ng Panginoon. So, yan po yung una. Living from the overflow of Christ will produce Christ-like attitude. Katulad po ng sinasabi ni Apostol, sa gitna ng mga pagtitiis, sa gitna po ng mga kahirapan, hindi po nagdulot ito ng pangit na resulta, kundi ang sabi roon ni Apostol Pablo, sa kabila ng paghihirap sa amin, sa kabi-kabilaan ng paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kahit na matinding mga paghihirap, hindi lamang po sa physical na kalagayan, pati sa emotional, mental na pagpapahirap, naranasan po lahat yan ni Apostol Pablo. Pero hindi po siya natalo, hindi po siya nalupig. Bakit? Sapagkat nahubog sa pagkatao ni Apostol Pablo yung pong karakter ng Panginoong Hesus, yung pag-uugali ng Panginoong Hesus na may kababaang loob, puno ng pag-asa at lubos na nagtitiwala na meron siyang isang mapagmahal na Ama. Kabi-kabilaan, sabi, ang paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Yung mga sandali na tayo nababalisa, tayo ay kakaroon ng pangamba,
Mga kapatid, um, yan yung mga sitwasyon na natututunan nating mamahinga sa katapatan at kabutihan ng Panginoon. Hindi natin, minsan katulad ni Apostol Pablo, hinihiling natin na maalis yung pong mga, yung tinik sa laman, yung thorn in the flesh, yung karamdaman na meron si Apostol Pablo. Pero ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Sa gitna ng ating kahinaan, nahahayag ang yaman ng kasaganaan ng kanyang biyaya sa buhay po natin. Kung kailan tayo mahina, doon naman malakas ang Panginoon. Nahahayag ang kalakasan ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ni Apostol Pablo ay aking ipagdiriwang, ipagbubunyi ko ang aking pagiging mahina sapagkat nahahayag dito ang pagiging ganap na malakas ng Panginoong Hesus sa aking pagkatao. Mga kapatid, yan ang buhay. Yan yung buhay na nag-uumapaw sa Panginoon. Habang tayo po ay naglalakbay, mga kapatid, natututo po tayong dumepende at magtiwala sa susunod na direksyon ng Panginoon. Minsan, bago, hindi natin maintindihan, nagdudulot sa atin ng pangamba. Pero kapag natutunan mong mamahinga sa kabutihan at katapatan ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng panibagong pagkaunawa. Nagkakaroon tayo ng another level ng maturity sa kalooban at yaman ng buhay ng Panginoon. Sapagkat ang yung hindi pa natin narating yung hangganan, no? Pero bawat paglalakbay po natin ay nagiging destinasyon. Bakit? Sa bawat yugto ng ating paglalakbay ay may panibagong pagkaunawa at pagpapahayag ng nag-uumapaw na kabutihan at yaman ng buhay ng Panginoong Hesus na ating pong natatanggap sa buhay po na ito. No, our journey, our spiritual journey is the destination. Sabi nga, ibig sabihin, sa bawat yugto ng ating buhay spiritual, may panibagong pagkaunawa at pagkaranas tayo sa yaman at kabutihan ng buhay ng Panginoon. So hanggang sa dumating tayo at makita natin ang Panginoon ng mukhaan. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mangamba, no, sa mga sitwasyon ng buhay mo. Payagan mo lang na turuan tayo ng Espiritu ng Panginoon, sanayin tayo sa buhay na meron tayo sa Panginoong Hesus. At mahahayag po sa atin ang mga bagay na minsan ay di pa natin agad naintindihan. Pero ito'y ipapaunawa ng Panginoon habang tayo ay naglalakbay na nagtitiwala at nakadepende sa Kanya. Bakit? Sapagkat kumikilos ang ating mapagmahal na Ama sa bawat isa po sa atin upang maituon natin ng lubos ang ating puso't paningin sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin. At yan ay buhay ng kanyang minamahal na anak. Kaya yung ating pong self-focus na filter na sanay natin ginagamit sa buhay na ito ay napapalitan po ng tinatawag na Christ focus na filter sa buhay na ito. So ano po ba yung mga self-focus filter na yan na binabanggit? Na naaalis, napapalitan, kaya ang pag-uugali ng Panginoon ay nahahayag sa atin. Una po yung mga maling kaisipan na tinataglay natin na I can live the Christian life dependent of Christ. Kaya kong ipamuhay ang buhay Kristiyano nang hindi umaasa kay Kristo kundi sa aking sariling pagsisikap at pagpamamaraan at pagpupunyagi. Hindi lang po yun mahirap, imposible po yun, no? Dahil hindi natin buhay ito. Buhay po ito ng Panginoong Hesus na kanyang inialay at ibinigay para po sa atin. So, ibig sabihin, kung meron pong may kakayahang ipamuhay ang buhay ng isang Kristiyano o buhay ng minamahal na anak ng Diyos, ay yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So mula po dyan sa self-focus filter na yan, na I can live the Christian life independent of Christ, napapalitan po ang ating isip ng isipan ng Panginoong Hesus. At nauunawaan po natin, I am totally dependent on Christ to live His life in and through me. At yan po yung nakakapanabik
sa nag-uumapaw na yaman ng buhay ng Panginoon. We are totally dependent on Christ to live His life sa bawat isa sa atin at sa pamamagitan po natin. So, nakadepende tayo sa Panginoong Hesus. Bawat sandali, bawat yugto. May mga sandali kasi, ang bilis kasi bumalik sa flesh o yun dun sa sarili nating pagdepende sa ating mga sarili. Ang flesh po ay hindi lang po yan, hindi lang siya sa negative na aspeto. Meron ding mga tinatawag na positive na aspeto ng flesh. Kasi yung negative aspect po ng flesh, yung condemnation, yung guilt feelings, yung lahat ng mga negatibong, yung self unworthiness, yung parang walang kwentang sarili, yan mga negative na aspeto ng flesh. Pero may positive po na aspeto ang flesh, yung tinatawag na self-confidence, masyado tayong kumpiyansa sa ating mga sarili, yung self-righteousness, yan. Naakala natin na yung ating pagiging mabait at pagiging paggawa ng mabuti ay magiging dahilan para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Flesh pa rin po yun. Pagsisikap pa rin ng tao sa kanyang sarili. At hindi po yun ang magdadala po sa atin sa maturity, kundi yung pong ating total dependence sa Panginoong Hesus, na payagan ang kanyang buhay, ang bumuhay sa atin, at mahayag sa pamamagitan po natin. Amen po. So, ano pa po yung mga self-focus filter na madalas na ginagamit ng, lalo na po nung tayo mga bago pang mga mananampalataya? Yung pong, I can transform myself. Yung naisip mo ba minsan na babaguhin, I can change myself. Babaguhin ko, gagawa ko ng resolution. At maraming pagkakataon ng ginawa natin yun. Pero kita natin, saglit. Pero hindi po pananda, hindi po pang walang hanggan na pagbabago. So, nare-realize natin na wala pala sa ating kakayahan na i-transform ang ating mga sarili. Bakit? Only the Holy Spirit can transform us. At kapag si Kristo ang focus po natin, pag-isipan ng Panginoon na ating tinataglay, nakikita po natin, only the Holy Spirit can transform us. Only the Holy Spirit can transform me. Kaya sa halip na magpunyagi ako sa aking sarili, na baguhin ang aking sarili, ay didepende ako sa Panginoong Hesus at papayagan ang pagtuturo, pagsasanay ng banal na Espiritu upang baguhin ako. Kaya ang pagbabago, hindi mo pinaplano, hindi mo pinagpapawisan, nagkakaroon ka na lamang ng bunga ng Espiritu, ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, maging yung pagpipigil sa sarili, ay nakikita mo na yung pong pagpipigil na nagmumula sa Panginoong Hesus, hindi sa ating mga makasariling sarili, kundi Christ self-control, kung saan yung sarili ay nailulugar ng tama dahil alam ng sarili na hindi na siya ang nabubuhay, kundi nabubuhay siya dahil kay Kristo na nag-alay ng kanyang buhay at nagpahayag ng kanyang pagmamahal. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo doon po sa Galatians chapter 5, na kung saan ay excuse me po, tinalakay ni Pastor Dante nung nakaraang linggo. So, I have been crucified with Christ. I am no longer live, but Christ lives in me. The life I live in this body is the life of the Son of God who loves me and gave Himself for me. So, andun pa rin yung yung pagkatao ni Pablo, hindi nawawala ang kanyang personality, yung kanyang uniqueness as a person, pero natanggap na ng pagkatao ni Pablo na hindi na siya ang source ng buhay, kundi ang Panginoong Hesus na. Sabi niya, the life I live in this body, in this clay jar, clay jar, o yung tinatawag na sisidlang palayo, ang buhay na tinataglay ko sa katawang ito ay buhay ng minamahal na anak ng Diyos na nagmamahal sa akin. So mga kapatid, kaya nagkakaroon tayo ng pagbabago, nagkakaroon tayo ng transformation. So, yung pong self-focus filter na
In this struggle, my only option is to try to resolve it or just cope with it. Yung ganung pananaw, ah, unti-unti na po nating natututunang bitawan at tanggapin yung kaisipan ng Panginoong Hesus na in this struggle, my only option is to draw on Christ's wisdom, to draw on Christ's peace, to draw on Christ's patience, lahat ng meron sa Panginoong Hesus. Doon tayo umaasa at tumatanggap upang mapagwagian ang lahat ng mga hamon sa buhay po natin. Personally, as a family, as a church, natututunan po natin na anuman ang mga struggle na yan, ang only option po natin is to draw on Christ's wisdom, on Christ's peace, Christ's patience, at lahat ng bunga niya, ng buhay niya sa atin. So, yung mga maling kaisipan na itong sitwasyon na ito, wala nang pag-asa ito. Yung ganong kaisipan, napapalitan ng kaisipan ng Panginoong Hesus na my hope o my Christ confidence is in Christ. May positive expectation of good ay hindi dahil mabait ako, may ginawa akong mabuti, kundi dahil napakabait at napakabuti ng Panginoong Hesus na siyang bumubuhay sa akin. So, mga kapatid, dahil doon mga kapatid ay magagawa po natin na maging mapagpatawad. Bakit? Sapagkat yung pagpapatawad ng Panginoon na natatanggap natin at nararanasan natin ay nag-overflow, dumadaloy para makapagpatawad sa ating kapwa. So, I can forgive them because of who I am. Kapag papatawad ako dahil sa kung sino ako. Sino ako? Ako yung pinatawad ng Panginoong Hesus ng walang hanggang kapatawaran. So, yun yung ating true identity. So mga kapatid, pag malinaw yan sa ating puso't isipan, ay hindi po mahirap na padaluyin yung nag-uumapaw na yaman ng buhay ng Panginoon. At hindi ka magi-struggle na ihayag ang buhay ng Panginoong Hesus kasi ang Panginoong Hesus mismo ang kikilos at maghahayag ng kanyang sarili. Depende lang tayo at magtitiwala, magpapaubaya sa kanyang pangunguna, sa kanyang paghahari. So, hindi ka na magtatanong, why is this happening to me? Bakit nangyayari to sa akin? Bakit kailangang mangyari to sa akin? No, hindi na. Ang magiging kaisipan mo na kapag si Kristo na yung focus natin, mga kapatid, nagbabago ito ng ating isipan at pag-uugali at ng ating magiging deklarasyon, merong divine purpose sa pinagdadaanan ko ngayon. May magandang ginagawa ang aking amang nasa langit. At yan ay makikita at mahayag sa physical na kalagayan dahil siya'y tapat. So mga kapatid, kaya yung pagsuko ay hindi po, wala na po yun, nabura na po yun sa bokabularyo nila Apostol Pablo at ng mga taong nakipag-isa sa Panginoon. Katulad ng nagiging deklarasyon natin dati, I want to give up on my walk of faith. Katulad ng ibang mga mananampalataya na dating mainit maalab pero nag-give up na sa kanilang laban sa pananampalataya. Pero dahil nga nakatuon sa sarili. Pero pag nakafocus tayo sa Panginoong Hesus, ang ating magiging isipan, pag-uugali at deklarasyon, if I give up, my only option will be to go back to my flesh. Pag bumitaw ako at huminto, babalik lang ako sa aking makasariling sarili at hindi ako uusad sa aking buhay spiritual. Kaya hindi option yung huminto, hindi option yung sumuko, kundi magpatuloy. Magpatuloy na buhayin tayo ng Panginoon. Magpatuloy sa patnubay ng Espiritu ng Panginoon. At mga kapatid, masusumpungan natin ang ating mga sarili na lumalago hindi lamang sa pagkaunawa, kundi maging sa pag-uugali ng Panginoong Hesus. Isang puntos pa lang po, 5 po ito eh. Siguro pag di ko natapos sa susunod na lang. Living from the overflow of Christ will produce Christ-like attitudes. So yan po yan. Pangalawa, as we are being transformed, we will come to see God as He really is. Yan po yung pangalawa nating punto. Living from the overflow of Christ. As we are being transformed ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na
nagbubukal ng buhay ng Panginoong Hesus sa ating pagkatao. As we are being transformed, we will come to see God as He really is. Nakikilala natin, nakikita natin ang Diyos sa kanyang tunay na nakalikasan. No? Bilang mapagmahal na Ama na hindi galit, hindi naghahanap ng pagmamalupitan, hindi naghahanap ng parurusahan, kundi naghahanap ng kanyang mga anak na patuloy na yayakapin, tuturuan, sasanayin na mamuhay sa piling niya. Nang may kagalakan, may kapayapaan, puno ng pag-asa, at hindi po sumusuko sa hamon ng buhay na ito. Nakikita mo na ito yung ginagawa ng aking Ama ngayon at sasama ako. Sinasama niya ako sa kanyang ginagawa. Kaya imbis na ipagkait ang ating sarili para sa paglilingkod, may kagalakan tayong nagpa-participate. Bakit? Sapagkat ang paglilingkod ay hindi po nagmumula sa ating sarili na gustong yung gustong may patunayan sa Diyos. Hindi na po ganoon. Ang ating paglilingkod, yung ministry na meron tayo ay overflow na lamang ng ginagawa ng Panginoon inside us. So wino-work out lang natin, pinapayagan lang natin na mahayag. Kaya nga lagi natin naririnig kay Pastor Michelle na out of the overflow. Ang tunay na ministry is out of the overflow ng isang puso na nagpapasalamat sa buhay ng Panginoong Hesus. At yan ang tunay na paglilingkod. At yan yung paglilingkod na walang pagkapagod. Yan yung paglilingkod na walang pagrereklamo. Yan yung paglilingkod na punong-puno ng pag-asa na may mangyayaring maganda dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Amen po? Hindi tayo na didistract ng kaaway sa mga sirkumstansya o sa mga sitwasyon ng buhay na ito, na minsan ang sakit sa paningin, ang mapapaisip ka bakit nangyayari ito, bakit kailangang maranasan ko to. Pero dahil nga pinapayagan natin yung buhay ng Panginoon ang siyang bumuhay sa atin, ang Espiritu ng Diyos ang gumabay sa atin, nakikita natin ang tunay na layunin ng ating Ama at nakikita natin ng ating Ama na kumikilos at gumagawa sa lahat ng bagay sa ikabubuti ng kanyang mga tinawag at hinirang. Mga taong natutunang tumanggap sa pagmamahal ng Diyos at ang resulta nito ay naibabalik natin ang pagmamahal sa Panginoon. Amen po? So, as we are being transformed, we will come to see God as He really is. Patuloy na nagpapakilala sa atin ng ating Ama. Nakikita natin siya sa kanyang tunay na kalikasan, na hindi siya yung malayong Diyos na nagbabantay na magkamali ka at ikaw ay paparusahan. Hindi po ganon. So, dati, noon, sa lumang relihiyon, ganon ang ating pananaw sa Diyos. Pero ngayon, sa pamamagitan ng kapahayagan ng persona ng grasya ng Diyos, na unawaan natin na ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama, na kailanman ay hindi po lumimot at hindi po tumalikod sa atin. Maging sa panahon ng tayo ay hindi naging tapat, siya ay tapat pa rin. At kailanman, ang kanya ay hindi niya itatakwil. At yan ay patuloy niyang patutunayan sa buhay po natin. Kaya po, magpatuloy po tayo sa grasya ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa buhay ng Panginoong Hesus na ipinagkaloob niya po sa atin. So, siguro ito na lang ang pangatlo. Yung pangatlo po na puntos po natin, living from the overflow of Christ. Living from the overflow of Christ. As we experience supernatural changes sa ating pong mga pagkatao, our Christ confidence in God will grow. Sa ating pong pamumuhay sa nag-uumapaw na buhay ng Panginoong Hesus, habang nararanasan natin yung mga supernatural na pagbabago, yung ating Christ confidence in God will grow. Lalo pong nag-uumapaw, umuunlad yung ating pong kumpiyansa sa ating mapagmahal na Ama, na alam nating kahit kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pagmamahal. Amen po? Kaya
Katulad ng Panginoong Hesus, sabi niya, not my will, but your will be done. Yung ganun pong kalagayan ng ating puso sa ating Amang nasa langit ay magiging uh, yung realidad sa ating buhay sa mundong ito, na nasasabi natin, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. Not my will, but your will be done. So, habang nakakaranas tayo ng pagbabago na ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa ating pagkatao, our Christ confidence in God will grow. Dati, sa maliit na bagay mo lang siya na pagkakatiwalaan, pero dumarating na kahit na maging sa punto ng kamatayan, magagawa mo ipagkatiwala ang lahat sa ating mapagmahal na Ama. At marami po akong nakitang mga transformation na ganito sa mga taong yung pong patawid na sa kabilang buhay. Na dati, concern pa sila sa mga bagay sa mundong ito. Yung kwento nga na nasa ospital, tinanong kung nasan yung asawa niya, panganay niya, pangalawa, pangatlo, hanggang sa bunso. Sabi niya, sinong naiwan doon sa negosyo natin? So, hindi pa po nakaranas ng transformation niya. Pero yung nakaranas ng transformation ay hindi na po yung mga bagay na lumilipas ang nakita niya pinakamahalaga, kundi yung pinakamahalaga ay yung buhay na nakaugnay sa Panginoong Hesus at yung buhay ng kanyang mga mahal sa buhay na naipakilala niya ang Panginoong Hesus. Amen po? So, yung ating pong pagtitiwala, yung kumpiyansa natin sa ating mapagmahal na Ama ay patuloy na lalago sapagkat binabago tayo ng Espiritu ng Panginoon na siyang dahilan kung bakit ang buhay ng Panginoong Hesus ay nahayag sa ating pagkatao. Living from the overflow of Christ, habang tayo namumuhay dun sa nag-uumapaw na buhay ng Panginoong Hesus, nakikita po natin na yung ating paglilingkod, our ministry, at yung pong ating mga gawang mabuti. Yung sinasabi ng iba na pagka nasa grasya na, hindi nagagawa. Hindi po totoo yun. Mas marami kang magagawang mabuti at itong gawang mabuti ito ay hindi siya dead works. Ito po ay eternal good works. Mag-o-overflow po yan mula po sa buhay ng Panginoong Hesus na sumasa atin. Dati, we are trying to live para sa Panginoon. Gagawin ko to para sa Panginoon. Mabubuhay ako para sa Panginoon. But mga kapatid, noon tayo po ay namumuhay na sa nag-uumapaw na kagandahang loob ng buhay ng Panginoong Hesus, natututunan po nating maunawaan na ang ministry, yung paglilingkod natin ay overflow lamang ng kanyang kabutihan, ng kanyang buhay na sumasa atin. At yung ating mga gawang kabutihan ay ginagawa natin hindi po para may patunayan sa Diyos, kundi para mahayag sa buhay natin na siya nga ang dahilan ng lahat ng mabuting bagay na ito. At ito ay bumubukal lamang at dumadaloy sa kanyang buhay na ipinagkaloob sa atin. Amen po? Kaya tayo naglilingkod ng masaya. Kaya po tayo gumagawa ng mabuti. Kaya tayo namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos at sa batas ng lupa, sa batas ng tao sa mundo, ay hindi po para maging katanggap-tanggap sa Diyos, hindi para patunayan sa Diyos na karapat-dapat tayo, hindi po. Kundi dahil alam nating ito ang buhay ng minamahal na anak ng Diyos. Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo gumagawa ng mabuti, kaya natin ginagawa ang kalooban ng ating Ama, ay sapagkat dahil yan ang tunay nating pagkatao na nasa Kanya. Yan ang resulta ng Kanyang buhay na ipinagkaloob para po sa atin. Panghuli mga kapatid, living from the overflow of Christ, God wants to transform the lives of others. Ang buhay ng iba ay nais ng Panginoon abutin, katagpuin, at paranasan ng mabubuting bagay sa pamamagitan po natin. So, makikita po natin yan doon sa sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsa'y nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinapabayaan ng Panginoon.
Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Mga kapatid, kinukonsider natin ang ating sarili, ang ating katawan na patay na sa kasalanan, pero buhay dahil sa Panginoon. Ang bumubuhay sa katawang ito, ang nagbibigay buhay sa ating mga mortal na katawan ay ang Spiritong Banal na nagbangon sa Panginoon mula sa libingan. At mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos na ito ang siyang patuloy na kumikilos para tayo ay mabago, maging ganap sa ating pag-iisip, damdamin at kalooban na kawangis ng Panginoong Hesus. At sabi roon, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kasaganaan ng kanyang buhay. Sabi sa verse 11, habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang kami dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Ganyan ang taong merong buhay ng Panginoong Hesus. Habang tayo po ay papalapit doon po sa dulo ng ating takbuhin, uh, ng ating paglalakbay bilang anak ng Diyos sa mundong ito, nakikita natin na maraming taong tumatanggap ng buhay ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat sa Diyos. Nakikilala ang Panginoong Hesus na hindi lamang nagliligtas, kundi tunay na Panginoon at siyang tunay na buhay na ipinagkakaloob ng Ama. Kaya po, sa ngalan ng Panginoong Hesus, patuloy po tayo mga kapatid na dumepende sa Kanya. Patuloy po tayo na magtiwala sa pagmamahal ng ating Ama. At anuman ang ating mga kinakaharap na mga suliranin, pagsubok, sakit, karamdaman man, o anumang mga pag-uusig na nararanasan natin sa buhay na ito. Mga kapatid, ang lahat ng yan ay pwede nating maranasan pero matitiyak po natin na ang ating mapagmahal na Ama ay patuloy na gagawa sa lahat ng yan sa ikabubuti ng bawat tinawag at hinirang niya sa buhay ng mga kanyang minamahal na anak. Kaya magpatuloy po tayo sa Panginoon. Payagan natin na ang buhay ng Panginoong Hesus ay mahayag sa ating katawang may kamatayan at habang tayo nabubuhay, anuman ang mga sirkumstansya pwede nating maranasan, mga kapatid, matitiyak po natin na ang Panginoong Hesus na laging tapat at mabuti ay patuloy na may patutunayan sa bawat isa po sa atin. At patuloy nating ipinapanalangin ang kagalingan ni Kuya Renato Quiñones, ang buong pamilya ni Auntie Joanna. Alam natin na si Mama ay nandun na sa piling ng Panginoon, mas buhay na buhay, punong-puno. Yung sinanay ni Auntie Joanna, yes. Alam natin na siya ay nasa piling ng Panginoon na punong-puno ng buhay at kagalakan. Kaya yung kaaliwan sa buong pamilya nila Auntie Joanna ay patuloy nating ipinapanalangin. At ganoon din po sa sino man po na nangangailangan ng kagalingan, paniwalaan niyo po tanggapin sa inyong mga puso na sa mga sugat at lati ng Panginoon ng kagalingan ay matagal na po niyang ginawa. At kung nais nating mahayag sa ating katawang pisikal ang kagalingan na mula sa Panginoon, tanggapin natin ang katotohanan ng buhay ng Panginoong Hesus na siya pong nananahan po sa atin. Kapag tayo payapa at meron pong kapanatagan sa presensya ng Panginoon, mas madali pong mag-manifest sa ating pisikal ang kalakasan, kalusugan at kagalingan na nagmumula sa Panginoon. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa yaman ng iyong mga salita na amin pong narinig na pagnilayan sa gabing ito. Salamat sapagkat ang buhay na ipinagkaloob po ninyo sa amin ay napakayamang buhay. At kami ay sisidlan lamang ng yamang espiritual na ito. Na nais niyo po na mahayag, dumaloy ang kanyang pag-uumapaw na kagandahang loob patungo sa iba na nais mo pa pong abutin at maipakilala
ang iyong sarili bilang mapagmahal na ama. Pagpalain mo po siya na sa oras na ito ay nangangailangan, Panginoon, ng katatagan, ng kalakasang espiritual, maging kagalingan sa kanyang katawang pisikal. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipinapahayag po namin, Ama, ang iyong mga pangako na ang sino man nakipag-isa sa iyong bugtong na anak ay patuloy na magtatagumpay sa buhay na ito. Kung mananatili kami sa inyo at ang mga salita mo ay mananatili sa aming puso, hihilingin namin ang lahat ng aming maibigan at ito ipagkakaloob mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya Ama, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan. Patuloy naming ipinapahayag ang yaman ng buhay na iyong bugtong na anak na sumasa amin ay patuloy na kikilos at patuloy na gagawa ng kamanghamangang bagay sa buhay namin sa mundong ito. Patuloy namin, Panginoon, pinaniniwalaan na ikaw na aming mapagmahal na Ama, ang patuloy na kumukupkup at kumakalinga sa amin, ang gagawa ng lahat ng ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus at ng buong pamilya ng Christ Life Church, ako po si Pastor Noel kasama si Pastora Michelle. Bumabati po kami ng isang pinagpalang Refuel Wednesday. Hanggang sa muli po nating pagkikita at pagsasama-sama. God bless us all and thanks be to our God. Glory to God.